Of course, bago ka mag-aral ng Japanese language, kailangan marunong ka muna ng hiragana, katakana. So, sa lesson na yon, meron po tayo sa ating YouTube channel. Pero ngayon, stick tayo dun sa ating vocabulary. So, lesson 1, vocabulary tayo. Sabihin ko sa inyo ang hiragana niya, kasama ang kanji pati ang meaning. So, simulan natin siya. Dito, makikita nyo ang sulat ko na Romaji. Ito yung mababasa nyo, Romaji. Then, dito naman yung kanji niya at saka yung hiragana. Ganun po ang gagawin natin. Okay, let's start na po. Okay, simulan natin siya sa watashi. Ang watashi po, ito yung kanji niya, ito yung hiragana niya. Ang watashi ay ako or I. Yan po ang meaning. Halimbawa, watashi wa MB desu. Ako po ay si MB. Ganun po siya gamitin. The next one natin is proceed tayo sa yung watashi. Dadagdagan lang natin siya ng tachi. Ito yung kanyang kanji. Yan. Ito po ang ibig sabihin po ng watashi tachi ay tayo. Proceed tayo sa next, anata. Ang anata, ito yung hiragana niya. Ang ibig sabihin po niyan ay ikaw. Ikaw, you. Ikaw. Next natin is anohito. Ang anohito is, meaning niya is that person. Kung makikita nyo, hiragana to, and then may kasama siyang kanji. Etong ano, tsaka etong hito, ito yung kanji niya. Yan, anohito, kanji. Ito naman yung hiragana niya pala. Sorry. Next natin is minasang. Minna. Kumbaga, minna yan, minna. Parang everyone. Minasang. May sang siya kasi gumagalang siya. Kasi ang sang, ginagamit mo yan kapag Mr., Miss, and Mrs. Minasan. Pero pwede yan sa min na lang. So kahit familiarization nyo lang yung kanji, kahit hindi siya talaga kaya nyong isulat. Familiarization is enough. Okay, next natin is sensei. Ang sensei, ito yung teacher mo. Ito naman yung kanyang kanji and ito naman yung kanyang hiragana. Ang sensei, ito yung halimbawa, for example, MB sensei. Sensei, gagamitin mo siya as teacher or instructor. For example, sa mga school, di ba? May pangalan yung teacher mo. For example, ang pangalan ng teacher mo ay MB. Dadagdagan mo lang siya ng sensei para maging MB sensei. Yan po yung use niyan. Especially ginagamit yan kapag ikaw ay naging trainee na. So, syempre, tatawagan mo yung mga teacher mo ng sensei. Next natin is kenshusei. Ito naman yung trainee. So, ito yung kanyang kanji. And then, ito yung kanyang hiragana. Trainee po ito. Kapag ikaw ay nag-trainee, so, yan yung tawag sa'yo, kenshusei ka. As trainee. Next naman natin is san. Binanggit ko to kanina sa minna, di ba? Kanina. So, ngayon, babanggitin ulit natin, ang san po is ginagamit kapag ikaw ay Mr., Miss, or Mrs. Ito ay parang nagbibigay paggalang sa isang tao. So, ito naman kanji pala na to. Walang kanji yung san na yun ha. Etong kanji na to, ito naman ay sa san na number. Number yan. San din kasi yung number 3. Next tayo. So, proceed tayo sa next. Dare. Dare. Ang dare, ito naman yung sino. Dare. Sino. Sino po yan? Ang dare. Ito yung kanyang hiragana. So, merong mas polite dyan. Ito naman yung donata. Mas polite po siya sa dare. Gagamitin mo to kapag yung pagsasabihan mo is mas mataas sa'yo, mataas ang level sa'yo. For example, boss mo. Yan, donata naman ang gagamitin mo. Okay, ang next natin is ang hi. Hi. Hi, ito yung oo. Hi, oo. Ito naman yung kanyang hiragana. Yan, kung marunong kayo hiragana, katakana, so madali na lang. Ang iye naman, ito naman yung kabaligtaran ng hi. Hindi or no. Yan, iye. Iye, no ang ibig sabihin niyan. Next natin is ang denki. Ito yung kanyang
kanji, ang denki. So, wala siyang hiragana. Sorry, wala ang lumabas sa akin eh. Pero, ang ibig sabihin yan is electricity. Or yung mga electric bulb, yan, electricity, denki ang tawag dyan. Electric light, ganon. Denki ang tawag po dyan. Ang next natin is kikai. Yan, kung ang kikay sa atin, ito yung medyo maano-ano sa katawan, kikay. Uy, ang kikay mo. Sa kanila po ang kikay, ito po ay ang machine. So, gamit na gamit mo to kapag nagtrabaho ka sa Japan. Kasi syempre magtatanong ka regarding sa machine. So, kikay po ang nihongo ng machine. Then, ito naman yung kanyang kanji. So, wala na naman siyang hiragana. Next natin is jidosha. Ito yung mga automobile, car, yan, jidosha. Ito naman yung kanyang kanji. Minasang, ito yung kanji niya. So, yan yung pagkakasulat niya, jidosha. So, kung marunong ka ng hiragana, katakana, kaya mo na yang sulatin ang jidosha kahit wala dito. Okay, ang next natin is computer. Ang computer is computer. Kung natatandaan nyo, nagsabi ako sa inyo before na ang lahat ng hiram na salita is nakakatakana. So, katakana to kasi computer. Ibig sabihin, hiram na salita to from the English word na computer. Ayun. Senmon. Senmon. Ito, gamit na gamit mo rin to kasi tatanungin ka ano yung senmon mo. Senmon wa nandes ka. Ang senmon po is specialty. Ito yung kung saan ka magaling. For example, magaling ka magluto. Ayun yung senmon mo. Magaling kang mag-bake or magaling ka sa basta lahat ng magaling. Yun yung senmon. Specialty ka. Specialty mo siya. Magaling mag-drawings like that. So ito naman, sai naman siya. Etong sai na to, ito yung sa age. Ito yung kanji niya. Ito naman yung hiragana niya. Ito yung age. Kapag halimbawa ang sai, dinagdagan mo ng nan sa unahan. So, dagdagan natin ha. Nansai. So, magiging nansai siya. Ang ibig sabihin naman niya ay ang how old. Age mo rin yung tinatanong. Kung ano yung age mo. How old. How old are you? Nansai desu ka? Like that. So, ito naman yung kanyang kanji. Okay? Next natin is ang o ikutsu. Yung sai, age din. 'Di ba? Yung o ikutsu, age din to. Pero ito yung mas polite. Mas polite siya. Gamitin mo to sa mga bossing-bossing mo, ganon. Sa mas matanda sa'yo, ganon. Doon mo siya gagamitin ng o ikutsu. Pero you don't have to worry kasi sa Japan kasi ayaw nila nang tinatanong sila ng age. Kaya kapag nagtanong ka sa kanila, o ikutsu desu ka, ang isasagot lang nila sa iyo ay isang matamis na ngiti. Next natin is nihon. Ito yung kanji niya. Then, ito naman yung kanyang hiragana. Yan. Pero, ito kasing nihon na to, lagi ko itong nilalagay sa aking pinaka-front sa YouTube. Yon. Nihon. Nihon is Japan. So, kung itong kanji na to, makikita mo, ang nihon na to, ibig sabihin yan is 2 pieces. Okay? Pag-aaralan natin yan in some other day. Pero, for now, ang meaning nito, na nihon na to, is sa Japan. Japan siya. Yung mismong bansang Japan. Okay? Next natin is Indo. Ang Indo, makita nyo, nakasulat siya sa katakana kasi hiram na salita. Ang ibig sabihin niya ay India. Indonesia. Wait lang. Yan, Indonesia. Ang Indonesia po ay Indonesia talaga. Pero ulitin natin siya kasi ayaw niyan lumabas yung sulat niya na yan, lumabas na siya. Okay, ito yung Indonesia. Indonesia, ibig sabihin niya is Indonesia. Nakasulat din siya ng katakana kasi hiram na salita po ito. English word. Okay, ang next po natin ay ang kankoku. Ayan, maraming adik dito.
sa Korean drama. Pero ito ay, ibig sabihin niya ay Korea. Korea po ang ibig sabihin ng Kankoku. Ito naman yung kanyang kanji and this one is ang kanyang hiragana, Kankoku. Next natin is ang Chugoku. Ito naman yung sa China. Ang Chugoku po ay China. Ito po yung kanyang kanji. Yan. Wala kasi siyang hiragana na nakasulat dyan. Kaya yung kanji na lang. Ito yung kanyang kanji. Next natin, syempre alam na alam nyo to. Kahit di ko sabihin siguro, alam na alam nyo to. Philippine. So, ang Philippine ay ang Pilipinas or Philippines. Ayun, mabuhay Philippines, kung saan more fun in the Philippines. And then the next one natin is ang Thai. Ang Thai po is, nakasulat din siya ng katakana, Thailand. Next natin ay ang Jin. Yan. Ang Jin po, ganito ang kanyang kanji. Ito naman yung sulat niya ng hiragana. So, kung mapapansin nyo, kanina nagsalita ako ng ano hito. Ang ano naka hiragana, din ang hito naka kanji. Ito, hito at ang jin ay same lang siya ng kanji. Ang hito po at ang jin. Pero ang jin kasi, ginagamit po siya as suffix. Ibig sabihin, for example, ako, Philippine Jin. Ako ay Pilipino. Taga-Pilipinas ako at ako ay, nationality ko ay Pilipino. Yon. Or Thai Jin, Indo Jin, America Jin. Yon. Amerikano, America Jin. O ang Pilipino, Philippine Jin. O ang Japan, Nihon Jin. Kasi Nihon yung kanyang, ano, di ba? Yung kanyang bansa. Tapos, dadagdagan mo lang siya ng Jin, magiging Nihon Jin. O, ano pa? Thai Jin, kasi taga-Thailand siya. Tapos, lagyan natin siya ng suffix na nationality niya, Thai Jin. Alright? So, madali lang to. Next natin is, Ohayo gozaimasu. Minasang ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. So, kapag sinulat nyo ang ohayo gozaimasu, lagi siyang diretso. So, no space kayo para makuha nyo yung mismong sulat na ohayo gozaimasu. Yan. Ohayo gozaimasu. Sorry, good morning ang ibig sabihin nun. Lagi ko yung binabanggit sa inyo sa mga vlog ko kapag morning ako edit or nagbablog. Okay, next natin is hajimemashite. Hajimemashite, ito yung nice to meet you. Parang babanggitin mo siya once na magpapakilala ka, ganon. Ito yung kanyang hiragana and then ito naman yung kanyang kanji. Basta nagpakilala ka, lagi mo sasabihin, hajimemashite. Hajimemashite, watashi no namai wa MB desu. Hajimemashite, nice to meet you. Ako nga pala si MB. O, ganun lang siya magpakilala. Hajimemashite. Basta lagi nyo tatandaan, pag magpapakilala kayo, first time nyo nakilala ang isang tao, at magpapakilala kayo, laging may hajimemashite sa inyong pagpapakilala sa unahan. Ang next natin is doso yoroshiku. Doso yoroshiku. Ang ibig sabihin po niyan is please be good to me. Ayun, please be good to me. Halimbawa, nagpakilala ka, 'di ba? Sasabihin mo sa mga nakikinig sa iyo, doso yoroshiku. Please be good to me. Yeah.